Hello everyone! For today's video, gagawa tayo ng ating Payaman Dashboard. So, Payaman Dashboard, spend tracker siya basically, no? O kaya naman finance tracker para malaman natin no, kung saan napupunta ba yung pera natin, kung pura lang ba gastos, yes, sa pagkain, tsaka shopping, lalo na ng Pasko. Kaya yun, gagawa tayo nun para at least may awareness tayo saan ba talaga napupunta yung ating hard-earned money. And then, para makita natin sa 2026, paano ba natin i-change yung ating behavior para maging mayaman na tayo lahat. Yay! So, let's get started! So, in this video, ang gagamitin nating tool ay si Google Sheets. So, si Google Sheets, madali siya gamitin, tsaka may application nito sa cellphone, sa Android man or sa iOS. So, madali nyo siyang mai-input pag kunyari may binili kayo o kaya naman may input kayo na kunyari may pumasok na pera. Kahit sa cellphone, no, magagawa nyo siya, may input na siya doon. So, very user-friendly naman si Google Sheets. Pwede nyo rin siya actually gawin kay Excel, pero may gagawin kasi ako automation kay Google Sheets. So, kaya ito yung pinili kong tool. Okay? So, paano ba siya mag-start? So, punta lang tayo kay Google Sheets. Ayan. So, pagpunta mo kay Google Sheets, punta ka na agad sa isang blank sheet, okay? Or spreadsheet. So, click nyo lang to and then, para ma-rename natin yung title. So, lagay natin 2026 Payaman Dashboard. Okay. So, i-X na natin to or close natin. So, paano ba tayo nagbabudget, no? Kasi ako, pag nagbabudget ako, nilalagay ko muna kung ano yung mga expenses. So, una muna is expenses and then yung savings, of course. Tapos, syempre, yung sweldo, no? Kung saan natin kukunin yung panggastos, di ba? Okay. So, income and then expenses. Tapos, mga bills din, no? Like Meralco, utilities, yan, sasama din natin yan, no? Aside sa mga groceries. Tapos, lastly, syempre maglalagay tayo for savings, okay? Ayan. So, una muna natin gagawin ay double-click lang natin to. Tapos, lagay natin category. So, dito tayo maglalagay ng ating breakdown ng expenses. So, lagay natin category. Tapos, income pala muna. Income muna natin lalagay. Tapos, maglagay tayo siguro mga 15. Kaya ba 15? Ayan. So, makikita nyo dito kay Google Sheets, no, may count na siya na 12. So, at least alam natin kung ilan pa idadagdag. Same din naman kay Excel, no. So, mga beginners dyan yan. Para mabilis nyo makita kung ilan na ba yung count or yung naka-highlight dito. So, income. So, maglagay tayo 15. Maintindihan nyo to later. Wait lang. Tapos, lagay din naman natin expenses. Same din. Expense. Muna tayong mag-spelling. Ayan. Tapos maglagay din tayo ng 15. Siguro, ayan, sumabra na tayo. Nakalagay 18. Tanggalin natin yung extra na 3. Lagay natin bills naman. Siguro, ang parang nagsiseparate for me sa expense tsaka sa bills. No? Expense, ito yung mga fluid. For example, sa food, no? Hindi naman lagi eksakto yung nagagastos natin per month. Kasi depende yan kung kakain ba tayo sa labas madalas or hindi. O kaya naman pag may emergency, yan, kunwari may maintenance sa kotse, may nasira, may kailangan palitan sa bahay. So, yan yung expensive bills. Ito yung mga fix. For example, kailangan ka lagi talagang monthly magbayad ng kuryente. So, yan, si bills. O kaya naman credit card, kung may credit card ka, monthly kailangan mo siyang bayaran, di ba? Kasi may due date. So, dun ko siya hihiwalay, no? So, pares naman silang palabas na pera, pero ilagay ko lang siya as bills. So, really depends on you, no? Ito ang gagawin ko kay dun sa ating Payaman Dashboard. Oops. So, pumunta na tayo sa dulo. Wait lang. Yan, nasa na ba tayo? Okay. So, ulit, kailangan natin ng 15. So, nakaka-copy na ba siya? So, Control C lang ako.
Tapos, lagay tayo ng Control V. Yan, para 15 sila. Pero wait lang, 16 na pala sila in total. So, tanggalin natin to. And then, next naman is savings. Okay. Importante si savings, pero huli lang siya dito Pero, dapat actually, pagka-receive ng income, ito agad. So, lagi tayong nasa 18. Pero, ito, 19 sila. Tanggalin natin yung 4 na sobra. Yan. So, tama na ba? Tama na ba? 15. Okay naman yan. Okay. So, lalagay naman natin dito, ano ba? Ito yung ating main category. So, lagay natin main category. And then, subcategory naman. Kung ano ba yung mga expenses na to. Kaya kung saan nagagaling yung income. For example, sa income, pwedeng salary. Pwede ding business. Kung meron kayong business 1, business 2, why not? Lagay muna natin dyan. What else? Kung affiliate marketing, meron din. Affiliate marketing, yan. Marketing. Tapos, what else? Ano pa ba? Partnership. Kung ano pang gusto nyo ilagay dito sa income, yan. Pwede ilagay dito. Pero kung as placeholder, ilagay lang natin na income 1 hanggang sunod-sunod. Tapos, pwede nyo na siyang palitan after. Yan. Okay. Next naman is expense. So, marami to. Ay. Una muna siguro ay groceries. Ano pa bang mga pwedeng expenses? So, pwede rin eating out. Eating out? Sige. Ian mo natin. Eating out. Okay. Self-care. So, self-care era dyan. Yan, lagay natin. Pets, kung may pets kayo. O kaya naman, sa kids. Yan, lagay nyo sa kids. Transportation. Yan. Sa mga commuters dyan. Lagay natin. What else? Siguro ito muna, I-ano na lang natin siya. Maglagay na lang tayo later. Pwede mo siyang palitan later. So, yan. Sa bills naman, for example, as I've said, electricity. Spell natin maayos. Electricity. Ano pa ba? Water. Yan. Internet. Hindi na bubuhay wala internet. What else? Credit card. Kung may credit card kayo, ako wala akong credit card kasi magastos ako sa person. Hindi pwede. Emotional spender kasi ako kaya hindi ako pwede mag-credit card. Ano pa ba? Bills. Mortgage. Yan. Mortgage. Kaya rent. Depende kung anong paggagastosan, ano pa bang bills. So, yun na muna. Hindi muna tayo magbabad dito. Lagay muna natin bills. 1. Okay. Tapos, i-drag lang natin tong parang crosshair o yung pa-cross. Tapos, drag natin yan pababa. Yan, para magtuloy-tuloy siya sa mga beginners dyan. Yan. Savings naman, for example, gusto nyo mag-savings for emergency fund. Emergency fund. O, diba? Emergency fund. O kaya naman gusto pang travel. Ano pa ba? So, yun na. Lagay natin savings. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang mag-13. So, yan. So, meron na tayong mga ating categories. So, next naman ay ang ating mga tabs. Okay. For example, tab natin, ayan, maglagay lang tayo dito ng another tab by clicking this button, add sheet. And then, ilagay natin income. Yung ating mga main categories, isa-isay natin sila. Okay. So, income, expenses, yung bills. So, double click ko lang siya, Kunwari, mag-add ka dito ng sheet, click mo to, double click this one para ma-rename mo siya, and then, palitan mo na siya ng name. Yan, savings. Okay. Dito sa income,
lalagay natin dito, of course. So, alam na natin na ito yung main category, no? Lagay na natin kung anong subcategory siya. Category. So, ito yung in-enumerate natin kanina kung ang income ba ay nanggagaling sa salary, sa business, affiliate marketing, at kung sa ano-ano pa. Sana all, maraming income streams. Yes. So, ito, subcategory. Tapos, pwede rin kasi tayo maglagay ng, ano pa ba? Yung amount, of course. Amount. Oops, pati siya gumalaw. Amount. Next naman is yung remarks, no? Kung gusto nyong may ilagay na text, okay lang naman yon. Tapos, lalagyan ko pala to ng date. Date, syempre kung kailan pumasok yung income, tsaka kung anong month, no? Para at least ma-filter natin, ano bang buwan to pumasok. So, gagawa tayo ng dashboard eh. So, mag-insert lang ako dito. Lagay muna natin siguro sa gitna before mag-remarks. So, click nyo lang to, and then, right-click, and then insert column left. Or right. Depende sa kung saan yung lugar. Lagay natin ay date. Tapos, lagay natin month. Yan. Depende na kung gusto nyo, no? I-highlight ko lang siya, tapos i-bold font natin para at least, no, kitang-kita agad siya. So, dito na natin gagamitin yung mga subcategory natin na nilagay natin dito. Ang gagawin natin dyan, i-drop down natin siya, no? Para hindi ka na magta-type every time ng kung ano bang subcategory niya, kung nanggaling ba siya sa business, kung galing ba siya ng sweldo. Hindi mo na kailangang i-type isa-isa. Mag-click na lang, tapos drop down. So, paano ba natin siya gagawin? Punta tayo kay data. Next naman, data validation. Okay. Tapos kay data validation, mag-add tayo ng rule. So, click natin to. Yan. So, yan, naka-drop down na siya, no? Pero ang gusto natin, apply to range, matik, no, na dito siya manggagaling. So, hindi na natin to kailangan type isa-isa. Punta tayo dito. And then, ito apply to range 2. So, dito natin siya gustong i-apply. Drop down, pero drop down yung gagawin natin, pero from a range. So, manggagaling siya dito sa ating category tab. So, click natin to from a range, and then select tayo ng data. Click natin to, and then go tayo sa ating category tab. Tapos, piliin natin or i-highlight natin yung from salary to income 12. Kasi ito yung nasa income na tab. Okay, yan. So, matik na yan. Yan, hanggang 12 siya. So, piliin na lang natin done. Pero, kung gusto niyo, for example, lagyan ng kulay, ayan, pwede niyo siyang lagyan ng kung ano-ano. Yan na yung preview, makikita niyo, salary, no, salary, kung gusto niyo brown, green, no, kasi pera, ewan ko. Pero, saka na lang natin siguro siya lalagyan ng kulay. I-reset muna natin siya to white. Okay, tapos done. Yan. Tama ba? So, anong nangyari? Yan, okay. So, kay A2 siya, no, na naka-apply. Pero, pwede naman natin itong i-copy-paste. So, Control-C, tapos gusto nyo, tapos Control-Shift down, para makuha nyo from top to bottom. So, that's 1,000 lines. Control-V, yan. So, naka-paste na siya hanggang dulo. Yan. So, A2 na siya to A1000. Okay. So, ulitin nyo na lang, no, sa video kung paano ko siya ginawa. Pero, sige, Control-Z natin ulit. I-click lang natin to, yung A2, tapos Control-C kasi gusto natin siya i-copy. Then, Control-Shift down para ma-highlight natin hanggang baba. Then, Control-V, paste. So, hanggang A1000 na siya. So, pag pinili natin to, kunyari salary, kaya naman business, pwede. Okay? Then, kunyari kung anong amount, kung anong date, date, month. Oo, kailangan natin kasi si month for our dashboard para hindi na mahirap, no?
i-slice na natin siya from the date. Tapos kung namang remarks gusto nyo, habaan natin to kasi kunyari, for the month, ay hindi, kasi nandito na pala siya, for the month, ano ba? Kung ano gustong remarks na gusto nyo, basta lagyan na lang natin siya dyan para at least may space kayo to add something, add details later on. Yan. So, gagawin natin to dito sa expense, sa bills, at saka sa savings. Okay? So, ayan, nailagay ko na lahat ng drop down sa ating mga tabs. So, ito, salary, and meron na si income, expenses, meron na din. So, yan yung nilagay natin kanina, expense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yan, meron din tayo sa bills, ayun nilagay natin dito sa category na tab, for bills. Yan. Tsaka for savings naman, ayan, travel fund and emergency fund and travel. So, nandito rin siya. Ayan. So, yan. Para hindi na tayo magta-type isa-isa, no, kung para saan ba tong expense na ginawa natin or kaya naman kung saan nanggaling yung money, malalagay na natin agad straight sa income by just clicking this and then meron na tayong fixed na drop down. Okay. So, bakit ba tayo naglagay ng mga extra ng mga placeholders for this one? Kasi, for example, may panibago kang expense. For example, ano ba? Magandang expense. Like, for example, gym. Ayan. Lagay natin expense number 1, gym. Palitan natin yung ating placeholder, no? So, pagpunta tayo kay expense, mapapalitan na siya agad, no, na gym. So, hindi mo na kailangan pumunta pa dito, pumunta dito para i-edit yung ating data validation, no, na nandito. So, hindi mo na kailangan i-edit yan. Pag meron ka ng kailangan idagdag or may need na idagdag, punta ka lang dito sa category tab and then mapapalitan mo na siya agad kung anong gusto mo. Yan. So, di ba? Para mas mabilis. Kasi meron na tayong sinama. Yan. Okay? All goods? Okay. Next naman, naglagay na rin ako ng mga fillers natin for this columns. Ito, for amount, nilagyan ko salary 30,000, 50,000 naman for the business, sana all. Bonggang-bongga ang January 1, may 80,000. Yan. So, paano ba natin to noong medyo mahirap basahin? I-click lang natin tong column and then lagay tayo sa format para maglagay tayo ng currency, no? For example, Philippine peso. Yan. Para makita natin agad, no, meron na siyang comma, dali siya basahin. So, i-apply lang natin to sa lahat ng ating mga tabs. Okay, number, tapos Philippine peso, sa bills din. So, naglagay na rin ako ng placeholders o yung mga dummy data natin dyan. Number, okay, tapos Philippine peso. Naglagay na rin ako ng date, so emergency fund, 5,000. Ayan, may date na tayo dito. Kung kailan nyo siya nilagay as emergency fund. Yan. Okay. Ang medyo mahirap dito, kunwari, January 1, no? Tatype mo pa kasi January 1, 2026. Tapos, magtatype ka ulit for the month of January. Bakit ko ba ito pinagawa? Kasi para mabilis, no? Hindi na natin kailangan i-extract siya dun sa data once na gumawa na tayo ng dashboard. Pero pwede naman natin yung gawin. Pero para lang mas madali, pero may actually mas mabilis na paraan dito, no? Kailangan natin siya yung i-automate. So, kunwari, maglagay tayo dito, affiliate marketing, and then, lagay tayo ng, magkano ba pwede? Lagay muna tayo ng 2,000. Mababa ba ito? Hindi ko sure. Pero, lagay muna natin 2,000. Tapos, natanggap natin, for example, ayan, maglagay na lang tayo ng dummy date, January 2. Ayan. Tapos, pwede naman natin siyang gawin na month. Yan, mag-formula tayo. Tapos, kuhanin natin tong date na January 2. So, ayan siya month. Kukunin natin siya, no? Extract natin siya. Yan, parang may example tayo. Makikita nyo dito na, yan, returns the month of the year a specific date falls in numeric format. Numeric format nga lang siya.
Okay, hindi pala dapat ito. So, I think dapat ito namang text. Text, yun. So, pag text naman siya, kasi yung month kanina, numeric format daw yung ibibigay niya, no? So, hindi yung hinahanap natin kasi gusto natin ito. So, ang gagawin natin, text ang gagamitin natin, and then, kunin natin tong si C4, tapos, lagay tayo ng quotation marks, double quotation marks, tapos, 4 na M. So, ito, ibig sabihin nito, kunin niya yung buong name ng month. Yan, January. Tapos, pwede nang i-drag mo to para, for example, automatic na pag naglagay ka dito ng date, for example, January ulit, yan, January na yung, January 3, yan, January na yung month na lalabas. Pero, ang pangit niya kasi tignan dahil yung mga empty mo na data or wala ka pang date or hindi mo pa nagagamit yung mga column, yung mga rows dito, December na yung nakalagay, so may laman na siya agad. Parang, ang pangit niya tignan, 'di ba? So, ang gagawin natin dito is i-automate natin siya para at least pag pindot mo nito, kunyari salary, ulit, kunyari pumasok na naman, kaya business na lang. Business ulit, pumasok, kunyari 4K, 4K, yan. Business, paglagay mo agad dito ng business, mag-automatic na may mag-fill na dito. So, yun yung gagawin natin next. So, paano nga ba? Gagawin natin dyan, punta tayo kay extensions. So, ito, ano na natin, no? Onting code lang naman, pero don't fret. Don't fret. So, click muna natin si AppScript. So, si AppScript, ano siya, no? Pang-automate siya kay Google Sheets. Para ayan yung in-explain ko kanina, no? Para pag pindot mo, no? For example, ng isang drop-down, mag-automatic na magre-react siya. So, yung gagawin natin right now, yan. So, burahin muna natin to. Ito, ChatGPT ko lang, kasi hindi naman talaga tayo magaling mag-code sa pero alam ko kung ano yung gusto kong mangyari. Okay. Yun naman yung pinram ko kay ChatGPT na gusto ko, pag-click ko nito, merong lalabas na date sa column C, tapos yung month sa column D. Yan. Hindi masyadong intindihin to. Pero ang sinasabi lang nito, ayan, dinidefine niya yung mga kailangan. And then, kung ano ba yung sheets na kailangan tamaan. Tamaan meaning ito yung mga affected na sheets once na nag-click tayo ng drop-down. So, si income, si expense, si bill, at si savings. Ayan. Tapos, ano ba bang kaya kong explain dito? Tapos ito, ilalagay niya. Ayan. Ilalagay niya dito yung time zone, no? Siyempre, nasa Pilipinas tayo. Time zone, kunyari, nasa US, iba yung time zone ni US, iba yung time zone natin, iba yung date nila, probably kahapon pa. Tapos, or the day before, tas tayo, kunwari, ngayon is December 18, baka 17 pa sa kanila, no? So, yung time zone natin yung kukunin dito. Tapos, yan, new date siya, and then yan, kukunin niya as month, day, year, kung ano yung nakalagay natin dito sa date na column C. And then, next naman ay yung, ayan, yung kanina yung 4, para sa January. So, yun yung lalagay niya. Tapos, ang gagawin niya lang dito, isi-set niya yung values, no? So, yun lang naman siya. Kakaloka. Yan. Save natin to. Okay lang na yung title project lagay natin ay ano bang pwede natin ilagay dito? Timestamp. Timestamp na lang. Ayan, rename. Okay. So, once na rename natin yan, run natin. Okay. So, okay lang yan. Mag-error siya kasi ibig sabihin nito, on edit kasi. So, hindi pa natin in-edit kaya mag-error pa to. Wala tayong ginagalaw eh. So, pagpunta tayo dito kay Payaman Dashboard, i-delete natin to. Delete. To then delete. So, for example, affiliate marketing ulit, no, may pumasok. Yan. Nakikita nyo na, no, magic. So, meron tayong date na lumabas. Kasi today, today, no, I mean, yung date ng recording is December 18. Kung ito nire-record,
kaya December 18 yung lumabas. Okay, tapos meron na din tayong month. Yan. Pero kung gusto niyo naman siya gamitin ng December, okay lang. Pero yun nga, 2026, kung pwede niyo siyang gamitin from January 1 onwards, the better. Yan. So, lagyan natin affiliate marketing, 3,000. For example, oh wow. Grabe. Ilan na to? Ang ating sum ay 85,000, no? 85,000. Sana all. And then, expense naman, check natin kung gumagana kasi as dun sa ating code, nakalagay dito na income, expense, bill, at savings siya dapat magte-take effect. Okay? So, lagay natin naman sa expenses, for example, self-care. Kunwari nagpa-manicure, pedicure tayo today. Yan. Yan, lalabas pa din siya. Okay. So, medyo hindi siya, perfect pa kasi January 18 yung January na maiksi yung nakalagay dito. Pero dito buo, no? Na December. So, pwede naman natin siyang i-edit. Ito, maiksi, no? Pero ito buo. Edit natin to. Gawin lang natin 3. Yan. Tapos run. Okay, error siya kasi hindi pa naman tayo nag-edit. Try natin ulit. So, pag-click natin, for example, nagpagupit tayo sa pets, pumunta tayo ng, pagupit tayo ng pets, ano ba yun? Bakit December 18 pa rin lumalabas? 3 month naman, 3 M naman itong nilagay natin, the year. So, bakit kaya siya nag-error? Yan, medyo kailangan natin siyang i-debug kung ano yung gusto natin. So, punta tayo dito sa iba. Try natin na. Internet, nagbayad tayo internet. Nagbabayad naman tayo internet. Sabihin natin ulit na 1.5. Yan, December 18 naman yung lumalabas. Dito, no, December 18. Next naman is travel. Kunwari, 5,000 ulit. Try natin dito. December 18, no? So, dito lang tayo sa expense nagtatalo. Delete natin yan. Delete natin to. Try natin ulit, gym. Magkano ba gym? 3K? Ayaw niya talaga ayaw makisama! Okay. So, hindi siya masyadong nakikisama. Alam ko na. Try natin kaya i-delete to. Delete lang natin kasi ayaw niya makisama. Okay. Yung ASMR. Gym ulit. Go na. Yan! Yay! So, December 18 na siya. So, ang tanong, uulit kaya siya na buong December o 3 letters lang? Try natin ulit. Pets. Ano ba? Pet haircut? Ano bang tawag doon? Yan. Yay! Maiksi na December. DEC. Okay. Yan. Okay na tayo. Na-automate na natin siya. Ang galing, diba? So, pag wag na natin gagalawin muna to. Pwede nyo siyang i-protect sheet. Yan. Wag na kayo maglagay ng permission. Sige. Introducing set permission. Yan. Para hindi nyo siya ma-edit agad o kaya naman i-share nyo, kayo lang yung makaka-edit, no? Yan. Kasi ako, may magalaw ako bigla, tapos, ano to? Yun, baka kasi may magalaw ako bigla dahil siya, no? Madali siya ma-edit, tapos maglalagay pa tayo ng stuff dito, kaya ako muna siya nilock. Pero, ngayon, okay na muna tayo, meron na tayong subcategory, may amounts na tayo, tapos pag nag-edit na tayo, no, automatic na siya na naglalagay ng date month sa lahat ng tabs na kailangan natin. Next part naman ay gagawa na tayo ng dashboard. Yee! Exciting!